yun nga. So, bukod dun sa mga tips na yon na na-share ko, I think based on experience, ang pinaka mabibigay kong tip ay talagang sundin yon. Siyempre, yung mga basic tips, marami naman yan online. Pero, ang pinaka tumatak sa akin para makapasa ako ng G2 o saka G is yung um, kailangan makita nila yung sa peripheral nila, kasi hindi sila nakatingin sa iyo eh. Talagang sila eh, siyempre focus sila sa kalsada na safety rin, kasi siyempre nga hindi ka pa wala ka pang formal na lisensya kung anong binibigay ine-examan mo. So focus sila doon, kaya kailangan makita nila yung mga head movements mo, yung signal mo, malalaman nila yan kung nag-signal ka ng tama. And yung para sa akin, yung kakaiba kong parang ginawa nun is yung pag may pedestrian, talagang i-scanin mo yung ganon, yung kalsada. Kasi parang ibig sabihin nun, nagiging aware ka sa surroundings mo, sa paligid mo, na kunyari ganyan, pag i-stop, kunyari usually pag nasa harap ako nun, titignan ko sa side mirror, titignan kung ganyan, kung may kumbaga kalaban, kung may pedestrian, para safe. Tapos kung may paparating, sabay pinapakita ko sa kanyang pupunta ako sa dito, yung leg ko, yung paa ko, papakita ko parang kunyari nagre-ready ako mag-brake, ganyan. So yun, parang kumbaga talagang papakita mo sa kanya na safe ka all of the time. Lalo yung mga pedestrian na wary ka, na titignan mo na kung may tatawid ba, biglang may magmamanobra ng hindi maganda. So yun, parang talagang i-scanin mo ng ganon. Pag nakastop ka, sabay parang naghahanap ka ng problema, kumbaga, kasi syempre hindi natin masasabi kung kailan dadating yung problema, kaya kailangan aware ka doon. Parang feeling ko yun yung pinaka gustong nila. And saka yun nga, like I said before, yung tratuhin natin tong sasakyan as deadly weapon, kumbaga, para talagang siniseryoso natin yung kahit naman hindi tayo nag-e-exam, kahit hindi tayo nag-practice, lagi magandang parang mindset yun, di ba? Para safe tayo lagi. So yun, sana may natutunan kayo. Kita-kits ulit sa next. Bye.